Ang aking buhay ay parang isang telon na hinabi sa pilak at sutla marangya perpekto at tila walang bahid ng dumi. Sa loob ng maraming taon, matiyaga kong hinubog ang bawat sulok ng aking mundo para kay Leandro. Bawat kilos, bawat sakripisyo, at bawat pagtitiis ay inialay ko sa ngalan ng pagmamahal at katapatan. Ngunit sa isang iglap ang telong ito ay napunit hindi ng tadhana, kundi ng mga kamay na aking pinagkatiwalaan. Ang malamig na katotohanan ay bumagsak sa aking mga paa, mas matalim pa sa anumang punyal, habang ang kanilang mga halakhak ay unti-unting lumalamon sa natitira kong dangal. Ngayon sa harap ng lahat ang aking puso ay hindi na babagsak sa luha. Dahil sa sandaling ito ang babaeng martir na inyong kilala ay tuluyan ng naglaho at ang natira na lamang ay ang babaeng handang bawiin. Ang lahat anuman ang kapalit. Ang bawat detalye ng gabing ito ay pinlano ko ng may pag-iingat na parang paghabi ng pinakamaselan na alahas. Sa loob ng ballroom ng Escalante Hotel, ang ilaw ng kristal na chandelier ay tila mga bituing bumababa upang saksihan ang tagumpay ng aking asawa. Hawak ko ang baso ng champagne habang pinagmamasdan si Leandro na nasa gitna ng entablado, nagbibigay ng talumpati tungkol sa pagbangon ng aming kumpanya. Inayos ko ang kanyang kurbata bago siya umakyat. Ramdam ang lambot ng tela sa aking mga daliri, isang maliit na sakripisyo para sa lalaking aking pinaniniwalaang katuwang sa buhay. Wina, siguraduhin mong hindi tayo mapapahiya sa harap ng mga investors. Bulong ni Doña Escolastica sa aking tainga, ang boses ay matalim at puno ng pagdidikta. Ngumiti lang ako, isang formal na ngiting sanay na sa bigat ng kanyang mga salita. Ngunit ang lahat ng ito ay nagbago sa isang iglap. Sa pagbaba ni Leandro mula sa entablado, hindi siya tumuloy sa aking tabi. Sa halip tumungo siya sa sulok ng silid kung saan naghihintay si Mara. Sa harap ng napakaraming tao sa gitna ng marangyang pagtitipon, lumapit si Mara sa akin. Walang babala, walang pag-aalinlangan, isang malakas na tunog ng palad na humampas sa aking pisngi ang yumanig sa buong ballroom. Ang kapal ng mukha mong magpakita rito, Wina. Ikaw ang dahilan kung bakit kinakawawa si Leandro sa harap ng board of directors. Sigaw ni Mara, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng labis na puot. Ramdam ko ang init sa aking pisngi, ang mabilis na pagtibok ng aking puso, at ang nakakabinging katahimikan ng mga taong nakapaligid. Inaasahan nilang luluhod ako, o marahil ay tatakbo palabas habang umiiyak. Ngunit si Leandro, ang aking asawa, ay hindi man lang tumayo upang ipagtanggol ako. Sa halip lumapit siya sa amin, hinawakan ang braso ni Mara at tumingin sa akin ng may malamig na mata. Wina, humingi ka ng tawad kay Mara. Huwag mong sirain ang gabi ng pamilya dahil sa iyong pagiging sensitibo. Wika ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng pagkawalang bahala. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod, ang bawat gabing ginugol ko sa pag-aayos ng kanilang mga pagkakamali at ang bawat barya ng aking pagmamahal ay naglaho. Tumigil ang oras. Ang aking buong pagkatao ay naramdaman ang pagkabali ng huling hibla ng aking pasensya. Ang malamig na yelo ay pumasok sa aking mga ugat, pinalitan ng sakit ng isang malinaw at nakakatakot na katwiran. Tiningnan ko si Leandro hindi bilang asawa, kundi bilang isang estranghero na matagal ko nang pinaglilingkuran. Tumingin ako kay Doña Escolastica na naghihintay ng aking pagsuko. Dahan-dahan kong inayos ang aking buhok, ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Sensitibo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kumpanyang ito, iyan lamang ang tingin mo sa akin, Leandro. Ang boses ko ay mahinahon, ngunit may talim na nagpatigil sa sinumang nakarinig. Tumalikod ako sa kanila, hindi na hinintay ang kanilang mga susunod na salita. Habang naglalakad ako palayo sa gitna ng entablado, ang bawat hakbang ko ay tila pagbasag sa mga kadenang matagal na nakagapos sa akin. Pagdating ko sa aking sasakyan, kinuha ko ang aking telepono. Ang unang tawag na aking ginawa ay hindi sa aking asawa, kundi sa aking abogado. Simulan na ang paghahanda, sabi ko sa kabilang linya. Hindi na ako magbabayad ng utang na hindi sa akin. Binitawan ko ang telepono at pinanood ang mga ilaw ng syudad na lumalabo sa aking likuran. Ang bawat luha na hindi ko inilabas ay naging bato sa aking dibdib. Wala nang balikan. Ang babaeng martir ay patay na, at ang katarungan ay sisimulan ko sa sarili kong mga kamay. Paglapag ng telepono ang loob ng aking sasakyan,
ay naging isang maliit na kuta ng katahimikan. Sa labas ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga matang nakamasid, ngunit hindi na ako ang wina na natatakot sa hatol ng iba. Ang bawat pagtibok ng aking puso ay naging metronome ng aking bagong layunin. Hindi ako uuwi sa bahay ng mga Villarreal, hindi na. Sa halip, minaneho ko ang aking sasakyan patungo sa isang maliit na condo unit na matagal ko nang itinago sa ilalim ng ibang pangalan, isang huling kanlungan na pinaghandaan ko para sa araw na ito. Pagpasok ko sa loob, ang amoy ng lumang papel at alikabok ang sumalubong sa akin. Doon sa ibabaw ng mesa, nakabukas ang isang lumang folder. Ito ang huling piraso ng aking plano. Ngunit bago ko pa man makuha ang mga dokumento, isang pamilyar na anino ang lumabas mula sa dilim. Si D. Pilar. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang makapal na sobre. Wina, anak, nakikiusap ako. Huwag mong ituloy ang laban na ito. Ang boses niya ay basag, puno ng pakiusap na dati madali kong pinaniniwalaan. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang babaeng itinuring kong pangalawang ina, ang babaeng kinalakihan ko, ay nakatayo roon at tila may itinatagong malaking kasalanan. Inilahad niya ang sobre. Nang buksan ko ito, ang aking buong sistema ay tila nagyelo. Ang original na kopya ng PSU Look Appendix ng diwa ng aking ama, ang dokumentong magpapatunay na sa akin ang tunay na kontrol sa kumpanya, ay wala na roon. Ang natira na lamang ay isang sulat ng pagbawi na pirmado ng aking sariling pangalan, isang peking pirma na ginaya ng perpekto. Kinuha nila ito, Wina. Sinabi nila kay Escolastica na kung hindi ko ibibigay ang dokumentong ito, ipakukulong nila ang anak ko. Pagtatapat ni D. Pilar, ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa sahig. Wala akong nagawa, patawarin mo ako. Sa halip na sumigaw o magpakita ng galit, na natili akong nakatayo, ang aking katawan ay matigas na parang estatwa. Ang pagtataksil ng taong pinagkatiwalaan ko, ang pinakamasakit na bahagi ng gabing ito, ngunit ito rin ang nagsilbing huling tuldok sa aking pag-aalinlangan. Di alam mo ba kung bakit ko itinago ang kondo na ito? Tanong ko. Ang aking boses ay kalmado, halos bumubulong. Dahil alam kong darating ang araw na ang tanging taong aking maaasahan ay ang sarili ko lamang. Lumapit ako sa kanya, hindi upang yumakap, kundi upang kunin ang sobre mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Binuksan ko ito at binasa ang bawat linya. Ito ay isang bitag. Ang dokumentong hawak niya ay isang kopya lamang na binalak nilang gamitin upang ipakulong ako sa kasong fraud laban sa pamilya Villarreal. Sinasabi nila na sa darating na linggo, ipapatawag ka sa opisina para sa isang internal audit. Patuloy ni D. Pilar, ang boses ay mahina. Gagamitin nila ang peking dokumentong ito para patunayang ikaw ang nag-imbento ng mga financial reports. Inihanda na nila ang lahat para magmukha kang kriminal. Napangiti ako ng mapait. Akala nila ay nakakuha sila ng alas, ngunit hindi nila alam na ang bawat hakbang nila ay nakapaloob na sa aking mga kalkulasyon. Ang pagtataksil ni D. Pilar ay isang masakit na sugat, ngunit ang impormasyong dala niya ang aking naging pinakamahalagang sandata. Umuwi ka na, di. Utos ko. Ang aking tingin ay muling bumalik sa mga dokumento sa mesa. Sabihin mo sa kanila na hindi mo ako nahanap. At kung tatanungin kanila kung nasaan ako, sabihin mo ang totoo, na ako ay naghahanda para sa isang bagong simula na hindi nila kailanman maiintindihan. Nang umalis siya, naiwan akong mag-isa sa dilim. Ang gabi ay malalim na, ngunit sa aking isipan ang umaga ay nagsisimula pa lamang. Alam ko na ang kanilang susunod na hakbang at sa unang pagkakataon, hindi ako natatakot. Ang laro ng mga ahas ay nagsimula na at sisiguraduhin kong sa huli sila ang malulunod sa sarili nilang lason. Ang balita ng sunog ay dumating sa akin sa pamamagitan ng isang notification sa aking telepono bago pa man kumalat ang usok sa buong lungsod. Ang bodega ng Escalante ang lugar kung saan nakatago ang lahat ng orihinal na ledger at mga kontratang pirmado ng aking ama ay nilamon na ng apoy. Ayon sa balita, ito ay sanhi ng isang short circuit, isang napaka-convenient na aksidente sa gitna ng paghahanda ng pamilya Villarreal sa kanilang internal audit laban sa akin. Hindi ako nagulat. Sa mundo ng mga Villarreal, ang katotohanan ay madaling sunugin kung may hawak kang posporo. Pagdating ko sa lugar ng insidente, ang mga bumbero ay abala pa sa pagpatay ng huling mga baga.
Ang amoy ng sunog na kahoy at chemical ay humahalo sa hanging gabi, isang masangsang na alaala ng lahat ng aking pagsisikap na nauwi sa abo. Nakita ko si Leandro sa harap ng kordon nakasuot ng mamahaling suit na mukhang hindi man lang naapektuhan ng gulo. Nang makita niya ako agad siyang lumapit, ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pag-aalala. "Wina, nasaan ka ba, kanina pa kita hinahanap?" Wika niya habang inaalalayan ako sa aking siko. Ang bawat hawak niya ay tila isang sumpa na nais kong alisin. Napakasama ng pangyayaring ito. Lahat ng records na wala na. Ang sabi ng mga investigador, may mga dokumentong nakita sa loob na nagtuturo sa anomalyang naganap nitong mga nakaraang buwan. Tumingin ako sa kanya sa bawat hibla ng kanyang kasinungalingan. "Anomalyang naganap o anomalyang ginawa ninyo?" Ang boses ko ay tahimik sapat lang upang kami lang ang makarinig. Napatigil siya, ang kanyang mga mata ay bahagyang kumislap ng pagkayamot bago bumalik sa pagiging inosente. "Wala tayong oras para sa mga paratang na ganyan. Ang kumpanya ay nasa panganib. At bilang asawa ko, kailangan mong harapin ang responsibilidad. May mga pulis na naghihintay sa iyo. Sila ay may mga tanong tungkol sa iyong huling pagpasok sa bodega." Hindi pa man siya natatapos magsalita, dalawang opisyal ng pulisya ang lumapit sa amin. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, ang kanilang mga kamay ay nakapako sa kanilang mga sinturon. Alam ko ang mangyayari. Ito ang susunod na yugto ng kanilang plano, ang gawin akong scapegoat para sa lahat ng kanilang nakaw na yaman. "Binibining Wina Escalante, kailangan namin kayong isama para sa isang interogasyon kaugnay ng sunog at ng mga nawawalang pondo." Wika ng opisyal habang ipinapakita ang isang dokumento. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ko ang pagtingin ng mga tao sa paligid, ang mga tauhan sa bodega, ang mga media na biglang sumulpot, at si Doña Escolastica na nakatayo sa likuran ni Leandro, may ngiting hindi man lang tinatago ang tagumpay. Inaasahan nila na ako ay magwawala, na ako ay iiyak, na ako ay hihingi ng tulong sa aking asawang traidor. Ngunit huminga ako ng malalim, ang hanging mainit ay pumasok sa aking baga. Hindi ako nagsalita. Iniabot ko ang aking mga kamay sa opisyal, isang kilos na nagpatigil sa lahat ng mga taong nakapaligid. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng tunog ng mga yabag namin sa basang semento. Habang ipinapasok nila ako sa loob ng patrol car, lumingon ako kay Leandro. Hindi ako nagmakaawa, hindi ako nagalit. Ipinakita ko ang isang ngiting hindi nila inaasahan, isang ngiting puno ng lihim na kaalaman. Dahil sa bawat dokumentong sinunog nila, may mga kopya akong hindi nila alam na umiiral. Ang apoy ay nakakalamon ng papel, ngunit hindi nito kayang sunugin ang katotohanang nakaukit na sa aking mga plano. Ngayon, ang tunay na laro ay magsisimula na mula sa loob ng kanilang sariling bitag. Ang silid ng interogasyon ay malamig, ang dingding ay kulay abong walang buhay. At ang tanging tunog ay ang mahinang ugong ng aircon na tila naghihintay ng aking pagbagsak. Ilang oras na akong nakaupo rito. Ang bawat tanong ng pulis ay paulit-ulit mga pagtatangkang ipilit sa akin ang isang kwentong hindi ko sinulat. Ngunit alam ko kung bakit ako narito. Hindi para makulong, kundi para makita kung gaano kalayo ang kaya nilang gawin. Biglang bumukas ang pinto. Hindi pulis ang pumasok, kundi isang babaeng pamilyar sa akin, si Doña Valeriana. Ang kanyang pangalan ay kilala sa mundo ng negosyo bilang isang babaeng walang kinatatakutan at may matagal na kasaysayan ng banggaan sa pamilya Villarreal. Wala siyang sasabihin sa inyo nang wala ang kanyang abogado, wika ni Valeriana sa mga pulis. Ang kanyang boses ay may awtoridad na agad nagpatahimik sa mga opisyal. Matapos silang lumabas, humarap siya sa akin, ang kanyang mga mata ay matalim, sinusuri ang bawat bahagi ng aking mukha. "Akala ko ba ikaw ang babaeng matalino na kilala ko, Wina? Bakit hinayaan mong malagay ka sa ganitong posisyon, Tom?" Tanong niya ng diretsahan. Alam ko ang ginagawa ko. Sagot ko, ang boses ay matatag. Kailangan nilang isipin na kontrolado nila ako para maging kampante sila. Naupo si Valeriana sa harap ko. Inilabas niya ang isang maliit na envelope mula sa kanyang bag. "Sinasabi nila na ikaw ang nagsunog sa bodega. Pero alam nating dalawa na ang mga record na iyon ay inilipat bago pa man maganap ang sunog. Ang tanong ay, nasaan ang mga ito?" Ngumiti ako ng bahagya. Ito ang pagkakataon na hinintay ko. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang isang maliit na USB drive na matagal kong itinago sa loob ng aking kwintas.
Hindi ko sila hahayaang manalo gamit ang kanilang mga kasinungalingan. Sa loob nito ay ang lahat ng transaksyon ng mga Villarreal sa nakaraang 5 taon. Ang bawat anomalya, ang bawat maling pirma ni Leandro. Tumingin si Valeriana sa USB drive at pagkatapos ay sa akin. Wina, kung ilalabas natin ito ngayon, mabilis nilang matatakpan ang kanilang track. Kailangan nating maging mas malikhain. Kailangan nating maging parang isang anino na hindi nila nakikita hanggat hindi na sila nakatali. Itinuro niya sa akin ang kanyang plano. Kailangan mong bumalik sa kanila. Kailangan mong magmukhang talunan, magmukhang mahina, at handang sumuko. Kapag naramdaman nilang wala ka ng laban, doon sila magkakamali. Doon sila magiging mapangahas. At kapag naging mapangahas sila, doon natin sila papatayin sa harap ng publiko. Ang plano niya ay mapanganib puno ng panganib at nangangailangan ng pag-arte na hindi ko akalaing kaya ko. Kailangan kong bumalik sa impyernong iyon, sa bahay ng mga taong sumira sa aking buhay, at magkunwaring ang babaeng martir na kilala nila noon. Handa ka ba, yung tanong niya? Tumayo ako, ang aking mga mata ay puno ng bagong determinasyon. Handa na ako. Kung kailangan kong maging anino para makita ang kanilang pagbagsak, gagawin ko. Nang lumabas ako ng presinto ang gabi, ay tila mas maliwanag na sa aking paningin. Ang daan pa uwi sa mansyon ng mga Villarreal ay tila isang entablado kung saan ako ang bida ng isang trahedyang ako mismo ang magtatapos. Hindi ako natatakot sa kanila. Ang totoo, natatakot na ako para sa kanila. Dahil sa pagbabalik ko, ang kanilang bawat pagkakamali ay magiging huling sandali ng kanilang kapangyarihan. Pagpasok ko sa mansyon ng mga Villarreal, ang bawat hakbang ko ay dahan-dahan tila isang mahinang hayop na bumabalik sa yungib ng mga maninila. Ang bahay na dati itinawag kong tahanan ay naging malamig na bilangguan puno ng mga matang mapanghusga. Sinalubong ako ni Doña Escolastica sa sala, ang kanyang mukha ay nakakunot puno ng pagkamuhi na hindi na niya kailangan pang itago. Akala mo ba ay madali kang makakalabas sa kaso mo, Wina? Bungad niya, ang kanyang tinig ay matalim na parang kutsilyo. Dahil sa iyo, ang pangalan ng ating pamilya ay nabahira na naman ng eskandalo. Yumuko ako, pinipigilan ng aking mga mata na magpakita ng kahit anong emosyon. Hindi ko po ginawa ang mga ibinibintang ninyo, Donya. Ako po ay biktima rin ng mga pangyayaring ito. Sa kabilang bahagi ng sala, nakatayo si Leandro kasama si Mara. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak sa ilalim ng mesa, isang pagpapakita ng kanilang ugnayan na sinadya nilang ipakita sa akin. Si Mara ay may ngiting ng aasar, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagkapanalo. Wina, kailangan nating pag-usapan ang paglipat ng shares. Sabi ni Leandro, ang kanyang tono ay mapagkunwari, tila nag-aalala pero puno ng ganid. Para mabayaran ang lahat ng legal fees at maayos ang damage control, kailangan mong ilipat sa pangalan ko ang natitira mong shares. Ito na lang ang paraan para hindi ka tuluyang makulong. Naramdaman ko ang pagpintig ng aking mga ugat, ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Ito ang laro. Gusto nila ang aking shares. Gusto nila ang lahat. Tumingin ako sa kanila, ang aking mukha ay nagpakita ng takot, isang pag-arte na tila isa akong basang sisiw. Kung iyon ang gusto ninyo, kung iyon ang makakapagligtas sa akin, sagot ko, ang aking boses ay nanginginig ng bahagya. Nakita ko ang mabilis na pagkislap ng tuwa sa mga mata ni Mara at Leandro. Agad silang nagpalitan ng tingin, isang senyales ng kanilang pagtatagumpay. Ngunit habang naglalakad si Leandro patungo sa kanyang opisina upang kunin ang mga dokumento, gumawa ako ng maliit na hakbang. Ginamit ko ang impormasyong ibinigay ni Valeriana. Sa tanghalian, habang nag-uusap sila tungkol sa mga dokumento, binanggit ko ng walang pakundangan. May narinig akong usapan sa labas, Leandro. May mga investors na nagtataka kung bakit ang pondo para sa proyekto ay inilipat sa isang account na hindi naman rehistrado sa kumpanya. Baka ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto ninyong makuha ang shares ko. Ang pagbabago sa mukha ni Leandro ay agad na nakita. Ang kanyang ngiti ay napawi na palitan ng pag-aalinlangan. Humarap siya kay Mara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Mara, ikaw ba ang gumalaw ng pondong iyon? Ano, bakit mo ako tinatanong niyan? Gulat na sagot ni Mara, ang kanyang boses ay tumaas. Baka naman ang babaeng ito ang nagkakalat ng chismis para pag-awayin tayo. Nag-umpisa ang mainit na pagtatalo sa pagitan nila. Ang dating magkakampi
ay nagsimulang magsisihan ang kanilang tiwala sa isa't isa, ay unti-unting nababasag. Habang nanonood ako, mula sa aking kinauupuan ang aking puso, ay kalmado halos walang nararamdaman, kundi ang malamig na kasiyahan. Hindi nila alam na ang tsismis na sinabi ko ay ang mitya na aking inilagay. Sa loob ng mansyong ito, ang kanilang kasakiman ang magiging pinakamabisang sandata ko laban sa kanila. Habang sila ay abala sa pag-aaway, hindi nila napansin na ang kanilang pagbagsak ay hindi na manggagaling sa labas, kundi mismo sa loob ng kanilang maruming ugnayan. Ang gabi ng anibersaryo ng kumpanya ay tila isang malaking teatro, kung saan ang lahat ay may suot na maskara. Sa loob ng malaking hall ng Grand Ballroom, ang bawat dekorasyon ay sumisigaw ng karangyaan, ngunit para sa akin ito ay amoy ng pagkabulok. Suot ko ang isang kulay pulang gown na tila apoy sa gitna ng kadiliman, isang matapang na pahayag na hindi na ako ang asawang laging nasa likuran ni Leandro. "Wina, what is the meaning of this dress?" bulong ni Leandro nang makalapit ako sa kanya sa gitna ng mga malalaking investors. Sabi ko sa iyo, be simple. You are drawing too much attention. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata, ang aking labi ay bahagyang nakakurba sa isang ngiting walang init. "Bakit, Leandro, natatakot ka ba na baka mas magningning ako kaysa sa kasinungalingang binuo mo ngayong gabi?" Hindi siya nakasagot dahil agad kaming nilapitan ni Mr. Sai, ang pinakamalaking shareholder ng Escalante Group. Kasama niya ang iba pang mga bilyonaryo na naghihintay ng katiyakan para sa kanilang mga puhunan. Si Mara ay nakatayo sa di kalayuan, suot ang isang mamahaling kwintas na alam kong galing sa pondo ng kumpanya, isang marketing expense na pinalabas ni Leandro noong nakaraang buwan. "Congratulations, Leandro! Ang ganda ng performance ng kumpanya," wika ni Mr. Sai. Pero may naririnig kaming usap-usapan tungkol sa ilang discrepancies sa huling audit. Napansin ko ang bahagyang panginginig ng kamay ni Leandro habang hawak ang kanyang baso ng alak. "Oh, those are just minor accounting errors, Mr. Sai. Maayos na po ang lahat." Dito ko na ipinasok ang aking unang banat. "Actually, Mr. Sai, putol ko sa usapan dahilan upang mapalingon ang lahat sa akin. Hindi lang iyon minor error. I was checking the digital logs last night at nakita ko ang isang 15 milyong pisong transfer sa isang consultancy firm na pagmamay-ari ni Miss Mara Santos. Ang katahimikan na bumalot sa grupo ay mas matindi pa sa lamig ng aircon sa loob ng ballroom. Ang mukha ni Leandro ay biglang nawalan ng kulay, habang si Mara ay halos mabitawan ang kanyang baso. "Is that true, Leandro?" tanong ni Mr. Sai, ang kanyang boses ay naging seryoso at malamig. "No, Mr. Sai, Wina is just confused. She's been under a lot of stress lately." Pilit na depensa ni Leandro habang pilit akong hinahawakan sa braso upang ilayo sa grupo. Humiwalay ako sa kanyang pagkakahawak ng may dignidad. Confused ang bank transfer receipts at ang consultancy contract na walang pirma ng board ay hindi nakakalito, Leandro. "I have the digital copies ready for the board to review tomorrow morning." Habang ang mga shareholder ay nagsimulang magbulungan, nang malakas hinila ako ni Leandro sa isang madilim na sulok ng ballroom. Ang kanyang maskara ng pagiging perfect husband ay tuluyan ng naglaho. "Ano ba ang ginagawa mo, Wina? Sisirain mo ba ang lahat?" Galit niyang bulong, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. "Humingi ka ng tawad sa kanila. Sabihin mo na nagkamali ka lang. Please help me fix this." Tumingin ako sa kanya ng may halong pandidiri. "Fix this? Ikaw ang sumira sa lahat, Leandro. Ikaw ang nanay mo at ang kabit mo. Akala ninyo ay mananatili akong bulag? I'm begging you, Winag pa." Ang kanyang boses ay naging isang pagsusumamo, isang himig na kailanman ay hindi ko narinig mula sa kanya. "Wag dito, wag sa harap ng mga taong ito. Mawawala ang lahat sa akin." "Iyon naman talaga ang plano, Leandro," sagot ko bago ako tuluyang tumalikod. "Ang makita kang walang-wala gaya ng ginawa ninyo sa akin." Iniwan ko siyang nakatayo roon, pawis na pawis sa gitna ng marangyang pagtitipon. Ngunit habang naglalakad ako palayo, nakita ko si Mara na nagmamadaling lumabas ng ballroom habang may kausap sa telepono. May kung anong takot sa kanyang mga mata na hindi lamang dahil sa nabuking na pera. Ang umaga matapos ang kaguluhan sa ballroom ay mas mabigat pa sa inaasahan. Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Villarreal ay tila punong-puno ng kuryente, bawat hininga ay may kasamang pait. Nakaupo si Doña Escolastica sa kanyang paboritong silya sa dulo ng mahabang mesa
Ang kanyang postura ay tuwid at puno ng mapanuring tingin. Sa kanyang harap ay may nakalatag na mga dokumento, ang huling hirit ng kanilang kasakiman. Maupo ka, Wina. Utos niya, ang boses ay hindi sumisigaw, ngunit may bigat na tila nag-uutos sa buong mundo na sumunod. Dahil sa ginawa mong eksena kagabi, kailangan nating ayusin ang gulo. Ang mga investors ay nag-aalangan, at ang tanging paraan para kumalma sila ay kung makikita nilang ang pamilya Villarreal ang may buong control sa Escalante Group. Naupo ako ng dahan-dahan. Pinilit kong panatilihin ang pangangatog ng aking mga balikat isang pag-arte na tila ako ay isang pusang basang-basa ng ulan. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Doña Edka? Kailangan mong pirmahan ang deed of assignment na ito. Singit ni Leandro na kadarating lang ang kanyang mga mata ay madilim at may malalim na eye bags. Ililipat mo ang lahat ng iyong voting rights at personal na assets sa iyong biyenan. Pansamantala lang ito, Wina, para lang maipakita natin sa board na stable tayo. After all, utang mo sa amin ang proteksyong ibinigay namin sa iyo noong mamatay ang tatay mo. Utang na loob. Ang paboritong sandata ng mga mapagsamantala. Tiningnan ko ang dokumento. Sa ilalim ng mga legal na jargon ito ay isang lantarang pagnanakaw. Ngunit sa tulong ni Doña Valeriana at ng aking abogado, nakapaghanda ako ng isang bersyon na mukhang kapareho, ngunit may isang nakatagong probisyon na magiging mitya ng kanilang pagkasira. Kung pipirmahan ko ito, mapapatawad ninyo na ba ako? Tanong ko, ang boses ko ay maliit at puno ng peking pagsusumamo. Of course, Nakanggiting wika ni Doña Escolastica, isang ngiting tila sa isang buhayang nakakita ng biktima. Gusto lang namin ang ikabubuti mo. Pipirmahan ko rin ang bahagi ko rito bilang guarantor para maging legal ang lahat. Dahan-dahan kong kinuha ang panulat. Sa bawat pagkurit ng tinta sa papel, nararamdaman ko ang kuryente ng aking paghihiganti. Hindi nila binasa ang fine print. Ang dokumentong pinirmahan ni Doña Escolastica ay hindi lamang paglilipat ng shares, ito ay isang pag-ako sa lahat ng unrecorded liabilities at mga kasong administratibo ng kumpanya, kabilang ang pananagutan sa sunog sa bodega. Nang matapos ang pirmahan, mabilis na hinablot ni Doña Escolastica ang papel, tila natatakot na baka bawiin ko pa. Ngayon, Wina, maaari ka nang bumalik sa iyong kwarto. Huwag kang lalabas hanggat hindi namin sinasabi. We need to handle the press. Tumayo ako, ang aking mukha ay nananatiling malungkot, ngunit sa loob ko may isang pagsabog ng tagumpay. Salamat po, Doña. Salamat, Leandro. Habang naglalakad ako sa pasilyo patungo sa aking kwarto, ang tunog ng aking sapatos sa tiles ay tila isang martsa ng tagumpay. Pagpasok ko sa loob at pagsara ng pinto, inilabas ko ang aking telepono at tinext si Doña Valeriana. Ang pain ay kinagat na. Ang reyna ng mga ahas ay pumirma na sa sarili niyang hatol. Ang akala ni Doña Escolastica ay nakuha na niya ang aking yaman, ngunit ang totoo, kinuha niya ang lahat ng aking mga kasalanan at pananagutan sa batas. Ang kanilang kasakiman ang nagbulag sa kanila, at bukas kapag lumabas ang balita tungkol sa pananagutan ng kumpanya, sila ang unang sisingilin ng tadhana. Ang bawat sentimo na kinuha nila sa akin ay babayaran nila ng kanilang kalayaan. Sa gitna ng kadiliman ng lumang silid-aklatan ng aking ama, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamig na sinag ng buwan na dumadaloy sa bintana. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay tila isang yakap mula sa nakaraan, isang paalala ng kaisa-isang lalaki na tunay na nagmahal sa akin nang walang hinihinging kapalit. Hawak ko ang isang maliit at kinalawang na kahon na itinago ko sa likod ng mga makakapal na libro ng batas. Ang susi nito ay ang kwintas na hinding-hindi ko hinubad, ang huling regalo ni Papa bago siya bawian ng buhay. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi laging nakikita sa mga pirma at selyo, kung minsan ito ay nakatago sa pagitan ng mga linyang isinulat ng may takot at pag-asa. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Sa loob nito ay ang mga liham na ipinadala ni Papa sa akin noong ako ay nag-aaral pa sa ibang bansa. Mga liham na sa unang tingin ay tila pangkaraniwang pangungumusta lamang. Ngunit habang binabasa ko ang mga ito, gamit ang cipher na itinuro niya sa akin noong bata pa ako, ang mga salita ay nagsimulang magbago ng anyo. Ang bawat pet sa bawat pangalan ng bulaklak at bawat pagbanggit sa panahon ay tumutukoy sa mga account numbers at petsa ng mga transaction. Naramdaman ko ang panalamig ng aking mga daliri. Ang pagnanakaw sa Escalante Group ay hindi nagsimula kay Leandro,
Ito ay isang cancer na nagsimula pa 20 taon na ang nakalilipas sa ilalim ng pamumuno ng yumaong asawa ni Doña Escolastica. Ang pamilya Villarreal ay hindi lamang mga linta. Sila ay mga bihasang magnanakaw na uent-unting inubos ang dugo ng kumpanya ng aking ama. Papa, bakit hindi mo ito sinabi sa akin noon? Bulong ko sa hangin ng aking boses ay gumaralgal ng bahagya. Ang sagot ay malinaw, hindi pa ako handa noon. Ngunit ngayon ang bawat titik sa mga liham na ito ay nagsisilbing bala sa aking baril. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Mabilis kong itinago ang mga liham sa ilalim ng aking suot na balabal. Pumasok si Di Pilar, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak. Hindi siya lumapit, tila natatakot na baka ang aking galit ay tuluyan ng sumabog. Wina, kailangan nating mag-usap. Ang kanyang boses ay isang mahinang pakiusap. Alam kong galit ka. Alam kong itinuturing mo akong kaaway. Pero may isang bagay na hindi mo alam. Tumayo ako, ang aking tindig ay matigas. At ang aking paningin ay tila yelo na sumasaksak sa kanya. Ano pa ang kailangan mong sabihin, Di? Matapos mong ibigay sa kanila ang tanging proteksyon ko, matapos mong piliin ang iyong anak kaysa sa katarungan, ginawa ko iyon para ilayo ka sa panganib. Sagit niya, ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya sa desperasyon. Akala mo ba ay papel lang ang kinuha nila? Pinaplano nilang burahin ka ng tuluyan, Wina. Ang appendix na ibinigay ko sa kanila, hindi iyon ang kabuuan. Napatigil ako. Ang aking puso ay bumilis ang pagtibok. Anong ibig mong sabihin? Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang aking mga balikat. Ang orihinal na titulo ng lupain kung saan nakatayo ang main building ng Escalante, ang lupang hindi kailanman naging bahagi ng kumpanya, kundi nakapangalan sa iyo. Naitago ko iyon, hindi nila alam na iyon ang pinakamahalagang piraso ng puzzle. Nasaan ito? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pagmamadali. Tumingin si Di Pilar sa bintana, tila may kinatatakutang anino sa labas. Nasa lugar na hindi nila kailanman papasukin. Sa loob ng puntod ng iyong ama sa ilalim ng marmol na anghel. Yun ang huling bilin niya sa akin, Wina. Naibigay ko lamang ito sa iyo kapag handa ka na ring maging kasing tigas ng marmol na iyon. Ang aking hininga ay tila naputol. Ang huling sandata ay nasa gitna ng mga patay. Ngunit bago pa ako makasagot, narinig namin ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos sa pasilyo. Si Leandro, ang kanyang boses ay naririnig na namin, tila may hinahanap at galit na galit. Wina, nasaan ka? Alam kong narito ka. Ang sigaw ni Leandro ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Tiningnan ko si Di Pilar. Ang takot sa kanyang mga mata ay totoo, ngunit ang impormasyong ibinigay niya ay ang susi sa aking ganap na kalayaan. Mabilis kong kinuha ang aking balabal at ang kahon ng mga liham. Umalis ka na rito, Di. Huwag mong hahayaang makita kanyang kasama ko, utos ko. Habang papalapit ang yabag ni Leandro, isang malaking katanungan ang naiwan sa aking isipan. Bakit ngayon lang ito sinabi ni Di Pilar? At sino ang taong kausap ni Leandro sa labas, na tila may iniuutos na gawin sa akin ngayong gabi? Ang banta ay hindi na lamang sa aking yaman, ito ay naging banta na sa aking buhay. Bumukas ng marahas ang pinto ng silid-aklatan. Ang tunog ng kahoy na tumama sa dingding ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Huminto ang aking hininga sa loob ng isang segundo bago ko tuluyang ibinalik ang aking malamig at kalmadong disposisyon. Nakatayo roon si Leandro, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Ang bango ng alak ay humahalo sa amoy ng alikabok sa silid. Nasaan ang mga liham, Wina? Ang kanyang boses ay pauspuno ng pananakot, habang unti-unti siyang lumalapit sa akin. Alam ko kung ano ang hinahanap mo rito. Huwag mo akong subukan. Ibigay mo sa akin ang lahat ng dokumentong nakuha mo sa kahon na yan. Nanatili akong nakatayo sa tabi ng bintana. Ang sinag ng buwan ay nagbibigay ng maputlang liwanag sa aking mukha. Hindi ako gumalaw, hindi ako nanginginig. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata, ang lalaking minahal ko noon, na ngayon ay tila isang estranghero na puno ng dumi. Ang mga liham ba na nagpapatunay na ang pamilya mo ay mga lintas sa kumpanya ng tatay ko sa loob ng 20 taon? Ang boses ko ay tahimik, ngunit bawat salita ay parang isang hiwa ng labaha.
Huli na ang lahat, Leandro. Ang katotohanan ay hindi na kayang itago ng apoy o ng pananakot. Isang mabilis na hakbang ang ginawa niya at hinawakan ang aking mga balikat ng mahigpit. You don't understand, ginawa namin iyon para mabuhay. Ang tatay mo masyado siyang idealist. Hindi tatagal ang kumpanya kung susunod tayo sa lahat ng batas. At dahil doon ninakawan ninyo ang taong nagtiwala sa inyo, dahan-dahan kong inalis ang kanyang mga kamay sa aking balikat ng may pandidiri. Hindi iyon survival, Leandro. Iyon ay kasakiman. At ngayong gabi ang kasakimang iyon ang tatapos sa inyo. Bago pa siya makasagot, narinig namin ang tunog ng takong ng sapatos sa labas. Pumasok si Mara, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Leandro, we have to go! Ang mga reporters ay nasa labas na ng gate. Someone leaked the information about the consultancy firm. Napalingon si Leandro kay Mara at pagkatapos ay sa akin. Ang pagdududa na itinanim ko sa kanya noong mga nakaraang araw ay nagsimulang tumubo. Nakita ko ang pagdilim ng kanyang paningin habang tinititigan ang babaeng kaisa-isa niyang kakampi. Mara, ikaw ba ang nag-leak? Tanong ni Leandro, ang boses ay puno ng hinala. Sinabi sa akin ni Wina na may plano kang tumakas bitbit ang pera ng consultancy firm. Ano, naniniwala ka sa babaeng iyan? Sigaw ni Mara, ang kanyang boses ay naging matinis sa galit. I sacrificed everything for you. I even slapped her in front of everyone para lang mapatunayan ang loyalty ko sa iyo. Loyalty o dahil gusto mo lang makuha ang shares ko kapag nakulong si Wina. Patuloy ni Leandro, ang kanyang galit ay lumipat na kay Mara. Sabi mo sa akin secure ang transfer, pero bakit ngayon ang pangalan mo lang ang nasa dokumento? Habang nagtatalo ang dalawang ahas sa harap ko, dahan-dahan kong inilabas ang aking telepono. Ang screen nito ay nagpapakita ng isang aktibong recording. Ang bawat salita ng kanilang pagtatapat, ang bawat hinala at ang bawat ebidensya ng kanilang sabuatan ay direktang ipinapadala sa aking abogado at kay Doña Valeriana. Tama na. Sigaw ko, sapat na upang mapatigil silang dalawa. Huwag na kayong magturuan, pareho kayong lulubog sa iisang bangka. Tumingin si Mara sa akin, ang kanyang maskara ng pagiging biktima ay tuluyan nang natanggal, pinalitan ng isang mukhang puno ng lason. Akala mo ba ay nanalo ka na, Wina? You are still the pathetic wife who lost her husband and her home. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiti na puno ng kapangyarihan at paglaya. I didn't lose a husband, Mara. I threw out the trash. At ang bahay na ito, bukas na bukas ang bawat sulok nito ay malilinis na sa inyong dumi. Hinarap ko si Leandro na ngayon ay mukhang lupaypay. Leandro, ang deed of assignment na pinirmahan ng nanay mo, bukas sisingilin siya ng gobyerno para sa lahat ng utang at krimen ng kumpanya. Inako niya ang lahat, di ba iyon ang pinirmahan niya? Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang mukha ni Leandro ay naging kasing putla ng papel habang napagtatanto ang laki ng aking ginawang bitag. Ang tunog ng sirena ng pulis sa malayo ay nagsimulang marinig papalapit sa mansyon. You set us up, bulong ni Leandro. Ang boses ay nanginginig. Hindi ko kayo sinet up. Sagot ko habang naglalakad patungo sa pinto. Hinayaan ko lang kayong kainin ng sarili ninyong kasakiman. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang gusto natin, ngunit dumarating ito sa tamang panahon. Lumabas ako ng silid-aklatan ng hindi lumilingon. Sa likuran ko, narinig ko ang muling pagsiklab ng kanilang pag-aaway, mga sigaw ng pagsisisi at pagkapuot na wala ng saysay. Habang pababa ako ng hagdan, naramdaman ko ang malamig na hangin ng gabi sa aking balat. Ito ang huling gabi ko sa mansyong ito, ngunit ito ang unang gabi ng aking tunay na kalayaan. Ang loob ng courtroom ay amoy lumang kahoy at floor wax, isang amoy na nagpapaalala sa akin na ang bawat salitang bibitiwan dito ay may bigat ng tadhana. Nakaupo ako sa tapat ng mahabang mesa ng aking abogado, ang aking likod ay tuwid at ang aking mga kamay ay payapang nakapatong sa aking hita. Sa kabilang panig, nakita ko ang pamilya Villarreal. Si Leandro ay mukhang hindi natulog, nang maraming gabi ang kanyang suit ay gusot at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa akin at sa pintuan. Si Mara ay nakaupo sa likuran niya, ang kanyang mukha ay natatabunan ng malaking sunglasses, pilit na nagtatago mula sa mga camera ng media na nasa labas. Ang tunog ng mabigat na kahoy na humampas sa mesa ng hukom ay bumasag sa bulong ng mga tao sa paligid. Ito na ang huling paglilitis, ang sandaling magpapasya kung sino ang mananatiling nakatayo at sino ang tuluyang lulubog sa putik. Your Honor, nais naming ipakita ang mga ebidensyang nagpapatunay
na ang pirma ni Wilhelmina Escalante Villarreal sa mga transfer documents ay ginaya lamang panimula ng aking abogado. At higit sa lahat, ang deed of assignment na hawak ni Doña Escolastica ay isang sadyang panlilinlang upang pagtakpan ang mga bilyong pisong utang at kaso ng kumpanya. Tumayo ang abogado ni Leandro. Ang boses ay puno ng desperasyon. Anomalya ang lahat ng ito. Ang kliyente ko ay biktima lamang ng manipulasyon ng kanyang asawa. Si Wina ang may control sa digital logs. Siya ang may kakayahang baguhin ang mga numero. Dahan-dahan akong tumayo, hindi dahil kailangan, kundi dahil nais kong makita ang kanilang mga mukha habang binibigkas ko ang aking pahayag. Your Honor, maaari ninyong suriin ang bawat dokumento. Hindi ako ang nagnakaw sa sarili kong kumpanya. Ang pamilya Villarreal ang gumamit sa pangalan ng aking ama upang busugin ang kanilang sariling bulsa. Sa puntong ito, ang katahimikan ay nabasag ng isang sigaw. Ikaw ang nagturo sa akin, Leandro. Ang boses ni Mara ay naging matinis. Hindi na niya mapigilan ang sarili. Sinabi mo sa akin na walang mangyayaring masama. Sinabi mo na itatapon mo si Wina kapag nakuha na natin ang pera. Ngayon ako ang isinasabit mo. Manahimik ka. Mara, sigaw ni Leandro pabalik ang kanyang mukha, ay naging pula sa galit. Ikaw ang gahaman, ikaw ang humingi ng kwintas at ng penthouse. Ang kanilang pagtatalo sa gitna ng korte ay tila isang maruming palabas na kinatutuwaan ng lahat ng nanonood. Si Doña Escolastica ay napayuko, ang kanyang dating mataas na noo ay tuluyang bumagsak sa kahihiyan habang ang bawat detalye ng kanyang pirma sa guarantor document ay binabasa ng hukom. Your Honor, may isa pa kaming testigo, wika ng aking abogado. Bumukas ang pinto ng korte. Ang tunog ng dahan-dahang paglakad ng isang matanda ay umalingaw sa tahimik na silid. Pumasok si D. Pilar. Hawak niya ang isang maliit na asul na envelope, ang orihinal na titulo ng lupa, at ang huling sulat ng aking ama na nagpapatunay ng sabuatan ng mga Villarreal noon pa man. Nang makita ni Leandro si D. Pilar ang huling hibla ng kanyang pag-asa, ay tila naputol. Bakit bulong niya, ang boses ay puno ng pagkatalo. Humarap si D. Pilar sa hukom, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit matatag. Narito ako para itama ang lahat. Pinagbantaan nila ang buhay ng anak ko para makuha ang mga dokumento ni Wina. Pero hindi ko kayang mamatay na dala ang bigat ng pagtataksil sa taong nagbigay sa akin ng lahat. Tiningnan ko si Leandro. Sa huling pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, isang takot na hindi na kayang remedyohan ng kahit anong yaman o kasinungalingan. Sinubukan niyang tumayo, sinubukan niyang ituro ako, at sabihing ako ang may kasalanan. Ngunit ang kanyang mga salita ay nawalan na ng tunog. Ang hatol ng korte ay malinaw, Kat. Wika ng hukom matapos ang ilang oras na deliberasyon. Ang lahat ng assets ng Escalante Group ay ibabalik sa tunay na tagapagmana, si Wilhelmina Escalante. Samantala ang mga nasasakdal na sina Leandro Villarreal, Mara Santos at Doña Escolastica Villarreal ay mananatili sa kustodya para sa mga kasong estafa, falsification of public documents at arson. Habang pinalalabas sila ng korte na may mga posas sa kanilang mga kamay, nanatili akong nakatayo sa gitna ng silid. Ang bawat hakbang nila palayo ay tila pag-alis ng tinik sa aking puso. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, naramdaman ko ang isang malalim na lungkot, hindi para sa kanila, kundi para sa mga taon na ninakaw nila sa akin. Wina, patawarin mo ako. Ang huling narinig kong bulong ni Leandro bago siya tuluyang isinakay sa loob ng sasakyan ng pulis. Tiningnan ko ang langit sa labas ng bintana ng korte. Ang araw ay nagsisimulang lumubog, nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong syudad. Tapos na ang laban. Ang hustisya ay nakamit na, ngunit alam ko na ito ay simula pa lamang ng aking paglalakbay patungo sa tunay na kapayapaan. Ang sikat ng araw na tumatama sa salamin ng gusali ng Escalante Group ngayong umaga ay tila may dalang ibang uri ng init. Hindi na ito nakakapaso, kundi nakakaginhawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pumasok ako sa lobby ng kumpanyang ito, hindi bilang asawa ng CEO, kundi bilang ang babaeng nagmamay-ari ng bawat hibla ng bawat pader na nakapaligid sa akin. Ang bawat yabag ng aking sapatos sa makintab na marmol ay lumilikha ng isang ritmo ng awtoridad. Ang mga empleyadong dati ay tumitingin sa akin,
nang may halong awa o pangungutya, ay ngayon ay nakayuko ang kanilang mga mata, ay puno ng paggalang at takot. Ramdam ko ang bulungan sa hangin ang mga anino ng nakaraan, na unti-unting naglalaho sa bawat hakbang ko patungo sa opisina ng CEO. Pagbukas ko ng pinto ng opisina ni Leandro, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango, ay naroon pa rin, ngunit ang aura ng kanyang kapangyarihan ay tuluyan ng naglaho. Nakaupo sa loob ang tatlo sa kanyang pinakapinagkakatiwalaang manager, ang mga taong tumulong sa kanya upang itago ang mga nakaw na pondo at saktan ang mga manggagawa. Good morning, Ma'am Wina. Bati ni Mr. Gonzales, ang head ng finance. Ang kanyang boses ay nanginginig habang sinusubukang ayusin ang kanyang salamin. Nakahanda na po ang mga reports para sa inyong review. We are ready to cooperate. Naupo ako sa gitnang upuan. Ang upuang dati ay tila napakalaki para sa akin, ngunit ngayon ay saktong-sakto na sa aking tindig. Inilapag ko ang aking bag sa lamesa. Ang tunog nito ay tila isang pinal na hatol. Cooperate. Pag-uulit ko, ang aking boses ay malamig at walang bahid ng emosyon. Sana ay naisip ninyo ang kooperasyong iyan noong pinapanood ninyo si Leandro na ubusin ang pondo ng mga manggagawa para sa mga luho ni Mara. Sana ay naging matapat kayo noong sinusunog ninyo ang mga ebidensya laban sa akin. Ma'am, sinusunod lang po namin ang utos ni Sir Leandro, simula ni Mr. Gonzales. Itinaas ko ang aking kamay upang patigilin siya. Ang katahimikan na sumunod ay naging mabigat at nakakasuffocate para sa kanila. Ang katapatan sa isang magnanakaw ay pakikipagsabwatan sa krimen. Mr. Gonzales at kayong dalawa, kuhanin ninyo ang inyong mga gamit. Ang inyong mga termination papers ay lalabas bago magtanghalian, at huwag ninyong isipin na tapos na tayo rito. Ang lahat ng dokumentong nilagdaan ninyo ay kasalukuyan ng sinusuri ng mga autoridad. Nang lumabas sila ng silid ng may nakayukong ulo, naramdaman ko ang isang malalim na ginhawa. Hindi ito galit. Ito ay ang kasiyahan ng paglilinis sa isang maruming tahanan. Tumayo ako at lumapit sa malaking bintana na nakaharap sa buong syudad. Mula rito, ang mundo ay tila napakalawak, puno ng mga posibilidad na dati ay hindi ko makita dahil sa mga anino ni Leandro at Escolastica. Kinuha ko ang plate sa ibabaw ng lamesa na may nakasulat na Leandro Villarreal, CEO. Dahan-dahan ko itong binitawan sa basurahan. Ang tunog ng pagbagsak nito ay naging musika sa aking pandinig. Humarap ako sa malaking salamin sa gilid ng silid. Tiningnan ko ang aking refleksyon. Ang mga mata ko ay hindi na namumula sa pag-iyak. Sila ay matalim, mapanuri at puno ng buhay. Ang labi ko na dati ay nanginginig sa takot ay ngayon ay nakatikom ng may determinasyon. Sino ang babaeng ito? Siya ay hindi na ang martir na si Wilhelmina. Siya ay hindi na ang babaeng handang isakripisyo ang sarili para sa pag-ibig na walang halaga. Ang babaeng nakikita ko ay isang eskalante, matatag, matalino, at higit sa lahat malaya. Winagbulong ko sa aking sarili, maligayang pagbabalik ko sa aking sarili. Sa labas ng opisina, narinig ko ang pagbukas ng elevator at ang mga yabag ng aking bagong team, mga taong pinili ko base sa kanilang integridad, hindi sa kanilang koneksyon. Ang bagong bukas ay nagsisimula na, at sa pagkakataong ito ako na ang susulat ng sarili kong kwento. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng libro na mabilis na binalitaktak ng hangin. Nakatayo ako ngayon sa tapat ng marmol na anghel sa puntod ng aking ama. Ang sikat ng araw ay banayad na humahalik sa aking balat at ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng mga sariwang bulaklak na aking inalay. Dito sa tahimik na lugar na ito, kung saan dati ay nabaon ang aking pinakamalaking takot, ngayon ay namumukadkad ang aking pinakamalaking tagumpay. Hinaplos ko ang pangalan ni Papa na nakaukit sa bato. Ang bawat letra ay tila nagpapaalala sa akin na ang dangal ay hindi kailanman nawawala hanggat hindi mo ito isinusuko. Ang orihinal na titulo ng lupa na itinago ni D. Pilar sa ilalim ng marmol na ito ang naging mitsa ng aking muling pagbangon, ngunit ang aking determinasyon ang naging pundasyon ng aking bagong buhay. Ma'am Wina, kailangan na po nating umalis. Naghihintay na ang mga kababaihan sa foundation. Ang boses ni Maria, ang aking tapat na sekretarya, ay pumutol sa aking malalim na pag-iisip. Tumango ako at dahan-dahang tumayo. Ang Escalante Group ay hindi na lamang isang kumpanya ng construction at real estate. Ngayon, ang bawat proyektong aming itinatayo ay may bahagi para sa Escalante Legal Center
isang institusyong binuo ko upang magbigay ng boses at proteksyon sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at pagnanakaw ng dangal mula sa kanilang sariling pamilya. Habang naglalakad kami patungo sa sasakyan, binuksan ko ang isang balita sa aking tablet. Ang mga mukha ni na Leandro Mara at Doña Escolastica ay muling lumitaw, ngunit hindi na bilang mga bida ng lipunan. Ang balita ay tungkol sa kanilang huling apela na ibinasura ng korte. Si Leandro ay nananatili sa loob ng rehas. Ang kanyang dating makinis na mukha ay ngayon ay puno na ng pagsisisi at hirap. Si Mara ay nahaharap sa mas marami pang kaso ng pandaraya, habang si Doña Escolastica ay naubos ang lahat ng natitirang yaman sa mga legal fees at multa. Naramdaman ko ang isang mahinang pintig ng awa, ngunit mabilis itong naglaho. Hindi dahil sa ako ay masamang tao, kundi dahil alam ko na ang bawat isa sa atin ay may pananagutan sa ating mga itinanim. Ang kanilang pagbagsak ay hindi ko gawa. Ito ay bunga ng sarili nilang mga kamay na pilit humahawak sa mga bagay na hindi naman sa kanila. Napatawad mo na ba sila, ma'am? Tanong ni Maria habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting may lalim at kapayapaan. Ang pagpapatawad, Maria, ay hindi nangangahulugang kailangan mong kalimutan ang nangyari o ibalik sila sa buhay mo. Napatawad ko na sila dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit sa aking puso. Pinalaya ko na ang sarili ko mula sa kanilang anino. Iyon ang tunay na kapatawaran. Sumakay ako sa sasakyan at tiningnan ang huling pagkakataon, ang puntod ni Papa bago kami tuluyang umalis. Ang kalsada ay malawak at maliwanag. Sa dulo nito ay ang aking bagong opisina, ang aking mga bagong kasamahan, at ang libo-libong mga tao na nabibigyan ko ngayon ng disenteng trabaho at pag-asa. Ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa gitna ng bagyo ay ito: ang pag-ibig ay dapat nagpapalakas sa iyo, hindi nagpapabagsak. At ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng taong iyong natalo, kundi sa dami ng taong iyong natulungan habang ikaw ay bumabangon mula sa iyong sariling abo. Huminga ako ng malalim, ang hanging sariwa ay pumuno sa aking dibdib. Ako si Wilhelmina Escalante, ang babaeng minsan ay naging martir, ngunit ngayon ay isang reyna ng kanyang sariling kapalaran. Ang telo ng aking nakaraan ay tuluyan ng nagsara at ang bagong yugto ng aking buhay ay nagsisimula na isang yugtong puno ng liwanag, katarungan at tunay na pagmamahal sa sarili. Ang sikat ng araw ay tuluyang bumalot sa aming sasakyan habang tinatahak namin ang daan patungo sa isang mas magandang bukas. Wala nang takot, wala nang alinlangan, malaya na ako